Isang mapagpalang araw po, Sir Alex. Ako po yung dati niyong sender na si Ted. Ibabahagi ko naman ang karanasan ng aking pinsan na si Dodong sa aswang. Pero bago yon, ilalarawan ko lang ang kanilang lugar. Nakatira sila sa isang baryo na tahimik. Bagaman malapit sa kalsada, tahimik pa rin ito bunsod ng wala masyadong dumadaan at lubak-lubak din ito nung panahong yon. May mga kapitbahay naman pero tahimik ito buhat ng medyo malayo ang agwat ng bawat isa. At ang baryong ito, marami pa talagang malalaking punong kahoy pati na sa mga gilid ng kalsada. Medyo madilim din dahil malalayo ang agwat ng mga posteng may ilaw. Pero yung bahay nila Dodong na taong nasa tapat ng posteng may liwanag. Noong unang panahon, dekada 80, kung kailan hindi pa uso ang gadget at computer, ang pinagkakaabalahan ng kabataan ay paglalaro ng kahit na anong larong pambata tuwing hapon. Pag-uwi mula sa paaralan tabi ng kalsada tulad ng patintero, syatong at tagu-taguan naman sa gabi. Uuwi lang para maghapunan, pagkatapos ay babalik na naman. Pero season-season din yung paglalaro dati. Kung panahon ng gagamba, yun din ang pinagkakaabalahan ng kabataan. Pagpapalapit na ang Pasko, maingay dahil halos lahat merong kanyon na gawa sa kawayan na nilalagyan ng gaas para puputok. At kapag paparating naman ang araw ng mga patay, kandila at bunga ng papaya ang pinagkukuha ng mga kabataan. Napagalitan at hinabol pa nga sina Dodong noon ng kapitbahay nilang si Aling Emma sa kadahilan ng ninakaw at inubos nila yung malalaking bunga ng papaya nito sa likod ng bahay nila. Ang ginagawa naman noon, binubutasan at nilalagyan ng kandila sa loob, tapos pinupwesto sa mga madidilim na bahagi upang gawing panakot sa mga dadaan. Yung ibang mga kalaro kasi nila noon, Sir Alex, mga taga-kabilang kalye pa doon sa shortcut dumadaan papunta at pauwi sa kanilang mga tahanan. Mag-uumpukan sa tapat ng bahay nila Dodong, tabi ng kalsada, kasi nga doon ay may poste ng ilaw. Yung shortcut na yon ay malapit lang kina Dodong, sa likod na bahagi ng kanilang bahay kung saan malawak ang kakahuyan. Wala pang nakatira roon nung time na yon, at ang may-ari nito ay pabisi-bisita lang kapag mangunguha ng bunga ng niyog, ng kaimito, at bunga ng mangga na sobrang tanda na. At dahil hindi naaasikaso, madamo talaga ang bahaging yon at nakakatakot daanan paggabi. Idagdag mo pang may kwento-kwento na may engkanto umanong nakatira sa mga puno roon. Kaya ang mga taga-kabilang kalye na mga kalaro nila Dodong, kapag pupunta sa kanila ay sabay-sabay talaga para hindi matakot pagka uwian na. So eto na nga po. Summer nung time na yon, kakagraduate lang nila Dodong ng grade 6. Isang araw, may isang pamilyang dumating at tumira sa shortcut. Kalaunan, napag-alaman nila na caretaker ito ng may-ari ng lupa roon. Hindi naman sila mahigpit, maaaring alinsunod din ng kanilang amo kasi hindi sinarado ang shortcut at patuloy pa rin na pinapadaanan ng mga tao. Isang buong pamilya sila, isang lola mag-asawang medyo may edad na at dalawang apong babae na ang isa mga 6 na taong gulang pa lamang at isang lalaki na kaedaran lang nila Dodong. Katagalan, nakilala nila ang isang lalaking anak. Ang pangalan nito ay si Boyet. Mabait at tahimik na bata. Hindi masyadong nagsasalita pero hindi nakikipaglaro sa kanila dahil magagalit daw ang mga magulang at lola niya. Nakakausap lamang nila ito tuwing nautusan na bibili sa tindahan. Kapag hindi mo rin siya makikita na parabang pinagkaitan ng kaligayahan kasi nga nasa bahay lang nakakulong kalimitan. Nakakaawa nga sir kasi pagkukwento ni Dodong, kung minsan kapag napunta ito sa tindahan at nakitang naglalaro ng patentero ang karamihan, nanunood siya saglit bago uuwi. Lundag tayo sa pinakabuod ng kwento. Papalapit na ang araw ng mga patay noon. Minsan isang hapon, magtatakip silim.
Nagkita sa tindahan si Dodong at ang kanyang kaibigang si Itok na taga-kabilang kalye at may pinapakita sa kanyang itim na kandila. Saan galing tutok? Bago pa no? Nakita ko lang sa daanan sa shortcut, malapit sa bahay nila Boyet. Kandila ba talaga to? Bakit kulay itim? Teka, sindihan natin. Manghiram ako ng posporo sa tindahan. O diba kandila? Meron palang itim na kandila no? Oo nga eh. Ngayon lang din ako nakakita niyan. Ay Tok, may naisip ako. Ano? Pwede tong panakot kasi maitim. Apoy lang talaga makikita kapag ipupwesto mo sa dilim, di ba? Ay oo nga. Sige, tamang-tama. Malapit na araw ng mga patay. Nakakatakot to. Sige, kailan natin gawin? Bukas ng gabi kapag pupunta na sila rito. Maghahabang tayo sa shortcut. Tatakutin natin ang mga babae. Sige. At yun na nga. Kinabukasan ng gabi, maaga pa lang noon, mga 7:00 pasado, matapos makapaghapunan. Doon ang dalawa dumaan sa likod na bahagi ng bahay nila Dodong at nag-abang habang nagkukubli sa talahiban sa gilid ng makipot na daan ng tao sa shortcut. Bali na sa tapat si Dodong habang si Itok ay nasa kabila naman dahil yung kandila ay pinadikit nila sa kartong parisukat at nilagyan ng sinulid para hilahin ng isa. At nung naaaninag na nila sa unahan na may dalawang babaeng paparating, isang maliit at isang sinlaki nila, sinindihan na ni Dodong ang dalang itim na kandila at nung medyo malapit-lapit na ang dalawa, hinila ito ni Itok ng dahan-dahan patawid sa daan. Sa sobrang takot, napasigaw ang mga ito ng sobrang lakas at nadapa pa yung maliit na bata, kaya iyak ito ng iyak at parang mamamatay sa nerbiyos habang tinutulungan ng kapatid na patayuin at tumakbo pa uwi sa kanila. Pati si Dodong at Itok nagulat sa reaksyon ng dalawa kung kaya dali-dali nilang pinatay ang kandila at ilang sandali lang nang matanaw nilang sinalubong ang mga bata ng nanay at tatay. Ayokong tumakbo ang magkaibigan pabalik sa bahay nila Dodong. Medyo nabahala sila sa kanilang ginawa kasi hindi nila inakalang ganun kagrabe ang takot na mararamdaman ng dalawa at nadapa pa talaga ang isa. Patay tayo Itok. Pakinggan mo, iyak ng iyak pa rin yung bata. Dinig dito. Di naman natin akalaing matatakot sila ng ganun katindi, di ba? Kasalanan natin to. Hingi na lang kaya tayo ng tawad. Huwag na lang siguro. Natatakot ako eh. Wala namang nakakita sa atin kaya okay lang siguro Dodong. Hindi tayo mayayari basta huwag lang nating sabihin sa iba. Sige. Sa mga sumunod na araw, nang makausap nila si Boyet sa tindahan, nabanggit nito ang tungkol sa bunsong kapatid na tinakot daw ng kung sino. Galit na galit ang kanyang lola dahil yung bata ay nagkasugat daw sa labi resulta ng pagkakadapa nito at tumama sa bato. Nais na sanang aminin ng dalawa ang ginawa kaso naunahan sila ng takot at kaba sa kung anong pwedeng gawin ng kanilang mga magulang at ng lola ng batang nagkasugat sa labi. At sabi pa ni Boyet, yung kandilang ginamit sa pananakot kay lola yun nahulog lang. Ginamit ng mga luko-luko. Pag nalaman ni lola, lagot talaga. Di nila alam kung ano si lola. Sagot naman ni Dodong, bakit? Ano pala ang lola mo? Basta. Sige, dito na ako. Nagmamadali ako Sa kanilang narinig, mas lalong natakot ang dalawa. Sa mga sumunod na gabi pa noon, habang naglalaro ng patentero sa kalsada, nang mapadaan ang lola ni Boyet, sobrang sama umano ng titig nito sa kanila. Nagkatitigan na lang ang kinakabahang magkaibigan dahil ng mga sandaling yun batid nilang pareho na parang alam na ng matanda kung sino ang nanakot sa apo nitong nagkasugat. Pero ang tanong, sino ang nagsabi wala naman silang ibang sinabihan sa pangyayari. Uy, ba't kayo natulala lang dalawa? Nakalusot tuloy yung iba. Wala naman. Tara laro. Bumabagabag sa kanilang isipan kung paano tila nalaman ng matanda
Yung ginawa nila kasi pati yung apo nitong si Boyet hindi na rin kumikibo sa dalawa. Lagot na tayo, Tok. Sigurado malalaman na ng mga magulang natin. Oo nga eh. Sige lang, bahala na. Napabuntong hininga na lamang ang dalawa, bunsod ng akala nila magsusumbong ang matanda sa kanilang mga magulang. Ngunit makalipas na lang ang ilang araw na hindi naman nangyari kung kaya nakahinga ang dalawa. Ay salamat. Kala ko talaga malalaman na nila mama kundi patay ako. Ako nga rin Dudong eh. Ay buti na lang. Pero tingin ko naman hindi talaga mangyayari yon kasi baguhan pa lang naman sila rito, di ba? Hindi nila kilala yung mga magulang natin. Makaraan pa ang ilang araw. Buong akala ng dalawa ay ayos na pero ang hindi nila alam, may nakaabang na kapahamakan na parang may koneksyon sa kanilang nagawang kasalanan. 2 araw bago ang araw ng mga patay, 6:00 pasado ng gabi, naglaro ang magkakaibigan ng tagu-taguan. Ang madalas lang na pinupuntahan o tinataguan ng magkakaibigan ay sa kasagingan. Tabi lang din ng kalsada pero medyo malawak dahil abot ito hanggang kabilang kalye. Pagbilang ng 3, nakatago na kayo. Tumakbo na si Dodong at Itok sa kasagingan habang ang iba ay sa kakahuyan. Ang kanilang larong tagu-taguan ay pahirapan sapagkat malalayo ang pinagtataguan ng iba. May umaabot sa kabilang kalye at meron din namang uuwi ng bahay kaya yung taya, uuwi na lang din at mananatiling taya hanggang kinabukasan. So hayun na nga. Habang nagkukubling nakadapa si Dodong at Itok sa ilalim ng puno ng saging, maya-maya pa, nakaamoy sila ng mabaho. Di nagtagal noon, nakaramdam ng matinding pagkaantok ang dalawa hanggang ilang sandali pa. Pagkukwento ni Dodong, nakatulog sila sa lupa. Pagkatapos nun ay parang nanaginip daw ang dalawa na dinuduyan sila sa ere ng taong may pakpak. Makaraan ng ilang oras, laking gulat ng dalawa nang magising. Aray, ang sakit ng kamay ko Dudong. Anong nangyari? Ako rin, ang sakit ng kamay ko parang tinusok. At ang lamig-lamig dito. Hindi ba ito panaginip? Kinurot-kurot pa ng dalawa ang kanilang pisngi sa pag-aakalang panaginip. Ngunit nang mapagtantong hindi, lubhang nag-alala ang mga ito at iyak na ng iyak, lalo na nung malaman nilang nasa pusod sila ng gubat. Kahit mamamatay-matay na sa iyak, nananamlay ang katawan at takot na takot sa mga huni ng insekto at mga ibon sa paligid. Pinilit ng dalawang maglakad at hinanap ang direksyon palabas ng gubat habang magkahawak ang kamay. Dudong, hindi na tayo makakauwi. Bakit tayo nakarating dito? Hindi ko rin alam ito Basta hahanapin na lang natin ang palabas. Sa ilang oras na paglalakad, nabuhayan naman ng loob ang dalawa dahil natunto nila ang isang makipot na daanan ng tao. Sinundan lamang nila ito hanggang marating nila ang isang maliit na kubong mayroong nakailaw na lampara sa dapog. Tao po, tulungan niyo po kami. Ilang sandali pa, lumabas ang mag-asawang matanda at isang babaeng anak. Sino kayo? Lola, tulungan niyo po kami. Nawawala po kami. Dali, pasok dito. Bakit naman kayo nakarating dito? Di po namin alam Lola Naglalaro lang po kami ng tagu-taguan. Bigla na lang po kaming nakatulog sa pinagkukublian namin tapos eto na. Ganito na po, nandito na kami. Kanina pa po kami naglalakad sa gubat Nako, pinaglalaroan siguro kayo ng engkanto. Hindi po namin alam Lola. Pero yung kamay po namin parehong may sugat sa pulso. Tignan niyo po. Diyos ko. Aswang may kagagawan nito. Sandali, pahira natin yan ng lana. Sinipsipan kayo ng dugo. Taga saan ba kayo at anong nangyari? Taga Purok Pechay po kami, Lola. Saang Purok Pechay? Hindi nalaman ng mag-asawa ang tinutukoyng lugar ng dalawa.
Kaya nung lumiliwanag na dinala nila ang mga ito sa barangay para matulungan. Halos hindi makapaniwala ang magkaibigan bunsod ng kung bakit nakarating sila sa isang lugar na sobrang layo sa pamayanan. Paano kasi, ilang oras silang naglakad pababa ng bundok bago narating ang barangay. Doon lamang nalaman na ang pinagmulan ng dalawa ay sa Karatig Bayan pa. Kung sasakay ng jeep, kulang-kulang 1 oras ang biyahe. Napakalayo, di ba? Ganun pa man, naihatid naman po sila ng maayos. Noong gabing sila'y biglang naglaho, hindi nakauwi sa kani-kanilang tahanan, nagkagulo na rin sa baryo nila noon. Buong gabing naghanap ang tao ngunit hindi nila natunton ang dalawa. Iyak ng iyak ang kanilang mga magulang dahil pag-aakala ng mga ito, kinidnap na si Dodong at Itok. Naging palaisipan sa lahat kung paano nakarating ang dalawa sa Karatig Bayan at sa pusod pa talaga ng gubat sa bundok iniwan. May nagsabing pinaglaruan ng engkanto, ngunit paniwala ng karamihan lalo na ang magkaibigan base na rin sa sinabi ng matanda sa bundok. Aswang ang may kagagawan sa kanila noon. Sinipsipan pa ng dugo dahil may nakitang sugat sa kanilang pulso na animoy tinusok ng matulis na bagay. Pero sino ang aswang na yon at paano sila nakarating sa karatig lugar? Base sa kwento ni Dodong at Iko, malakas ang kutob nila na may koneksyon sa kanilang ginawang pananakot sa mga batang anak ng bagong salta. Malamang sa malamang, sa pamilya nito nang gagaling ang aswang na may gawa nun. Pagkukwento pa nila, habang nagkukubli sa ilalim ng puno ng saging, parang ginamitan daw ng kung anong mahika para makatulog. Siguro sa puntong yon ay tinangay na ang dalawa ng aswang. At nung nananaginip sila na parang dinuduyan sa ere, yun na siguro yung lumilipad sila sa himpapawid papunta sa bundok sa karatig lugar. Labis na lang ang kanilang pasalamat dahil nadaanan nila ang kubo ng mag-asawa at natulungan sila. Kung hindi, malamang sa malamang, baka paikot-ikot lang sila sa gubat. Matapos ang pangyayari na yan, hindi na sila naglalaro ng tagu-taguan sa gabi. Yung bagong salta naman, simula nun ay mas naging mailap sila sa mga kapitbahay. Kahit yung kaibigan nila Dodong na si Boyet, hindi na rin nakikipag-usap sa kanila. Kaya malakas talaga ang kutob ng magkaibigan, lalo na ang mga magulang. Nasa pamilya lang nila Boyet ang isang aswang at siguro, isa rin itong mangkukulam kasi nga galing doon ang itim na kandila na nakita ni Itok malapit sa bahay nila. At nabanggit din mismo ni Boyet na sa lola niya nga ang kandilang yon. Kaya malakas ang kutob nila, may aswang sa bagong salta. Katagalan nun, dahil batid na rin siguro ng mga ito na pinagdududahan na sila ng mga magkakapitbahay, umalis ang buong pamilya nila Boyet. Sa huli, pasalamat na lang ang dalawa dahil nakauwi pa sila ng buhay. Sabi ng iba, baka naawa pa sa kanila ang aswang kaya hindi talaga sila pinatay. Iniwan lang sa pusod ng gubat at sinipsipan ng dugo bilang parusa. At yun na po ang kwento ng aking pinsan. Hanggang sa muli, Ed ng Sok Sargen. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.